Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines: Former rebels muling nakatanggap ng tulong pinansyal. ROTC ng Naga College Foundation nanguna sa tree planting, military camp na piling taniman. Mga bagong miyembro ng 9th IDM Sub nanumpana. Magandang araw Bicolade at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Mga dating miyembro ng CTG muling nakatanggap ng tulong pinansyal sa Camarines Norte. Ang detalye ihahatid ni Lourdes Samonte. Nakatanggap muli ng tulong pinansyal ang 5 dating rebelde mula sa pamahalaan, kung saan bawat isa sa kanila ay nabigyan ng 10,000 pesos mula sa Provincial Social Welfare Development Office ng Camarines Norte. Isinagawa ang seremonya sa Governor's Office Daet Camarines Norte na personal na inabot sa kanila ni Governor Ricardo R. Padilla. Ang nasabing mga former rebels na nasa pangangasiwa ng 9th Infantry Sandigan Battalion ay una nang nakatanggap ng halagang 65,000 pesos kada isa para sa livelihood assistance at immediate assistance mula nang sila'y magbalik loob sa pamahalaan. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng isa sa mga former rebels dahil sa malaking pagbabagong naihatid dito sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang masasabi ko lang po sa kanila, habang maaga, magbalik loob na sila kasi hindi naman totoo yung sinasabi nila na wala ng pag-asa. Malaki pa po ang pag-asa nila para maayos yung buhay nila, makasama na nila yung pamilya nila, para hindi na sila patago-tago kung saan. Maraming oportunidad na naghihintay sa kanila dito sa labas, sa tulong ng ahensya ng mga gobyerno. Tiniyak naman ang pamunuan ng 9th Infantry Sandigan Battalion ang tuloy-tuloy na pag-alalay sa mga sumusukong miyembro ng communist terrorist groups para sa pagbabagong buhay. Kapayapaan para sa lahat. Lourdes Samonte, Spear News. ROTC ng Naga College Foundation nagkaisa sa tree planting activity. Mga halamang itinanim, ating alamin kay Eden Flororita. Sila ang mga kadete ng Reserved Officer Training Corps or ROTC mula sa Naga College Foundation na sama-samang dumayo sa 9ID para sa isang inisyatibo. Ang magtanim sa loob mismo ng military camp nitong nagraang Oktubre 29. Alas 7 ng umaga nang simula ng mga estudyante ang pagtatanim kasama si Colonel Ricky Lanyog, ang Assistant Division Commander for RRA ng 9ID. Na ikinatuwa ang ginawang aktibidad ng mga kabataan. Ito po ay programa ng yearly program ng Naga College Foundation ROTC unit upang ma-instill sa puso at isipan ng ating mga cadets ang pagmamahal sa kalikasan. Ang nasabing programa ay oportunidad na itinuturing ng mga kabataan para makatulong sa kapaligiran na isa lamang umano sa kanilang natutunan sa kanilang pagsasanay. Yung camaraderie din po namin, syempre sa pagti-tree planting, nakakaisa po kami na mapaganda yung environment. Kaya doon pa lang po kita, nandun na po yung camaraderie po namin. Yung pagdidisiplina nga lang po sa amin, parang yun ang isa sa magdadala ng yung sinasabi niyo pong pag-asa ng bayan. Kasi yung iba, di ba, hindi naman natin maiwasan na may mga ibang kabataan na napapariwara na pero because of ROTC po, may malaking epekto po yun sa buhay ng ng kabataan. Sa pagtatapos ng tree planting, 70 mga kalamansi at pili ang naitanim ng mga mag-aaral. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Third quarter meeting ng MSUB isinagawa. 2 bagong miyembro nito nanumpa. Narito ang report. Sila ang mga bagong miyembro ng Multi-Sector Advisory Board ng 9th ID na nanumpa kasabay ng isinagawang third quarter MSUB meeting nitong nakarang Oktubre 27. Ang nasabing mga bagong miyembro ay ang mga napiling representante
mula sa indigenous people at health sector na siyang magiging katuwang ng Spear Division sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagkamit ng kaayusan at kaunlaran sa rehiyon. Amaze ako kasi very open na nagsabi sa amin regarding na kung ano yung nangyayari behind that 9th ID. So, yun ang parang na-amazan ko na is this confidentiality, yung trust na naibigay sa amin as a member ng MSAB. Sa nasabing pagtitipon, ilang programa rin ang napag-usapan at napagkasunduan para sa mas maayos at pangmatagalang kapayapaan sa Bicol. Pinasalamatan naman ni Major General Adonis Bahaw ang MSAB na pinamumunuan ng kanilang chairman na si Monsignor Sosimo Sanyado sa kanilang tulong at suporta sa Philippine Army. To the MSAB, you are the 9ID's advisors and diligent partners. It is my sincerest thanks and appreciation for the unwavering support. Your expertise, dedication, and commitment greatly contributed to the significant accomplishments and raised this command to its heights throughout the years. Ang 9th ID Multi-Sector Advisory Board ay nabuo noong June 1, 2014 para maisulong ang tuloy-tuloy at pagpapanatili, gayon din ang pagtutulungan para maabot ang Army Transformation Roadmap ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atole, Spear News. At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo. Dito sa Weekly Spear News Review, para sa pagkakaisa, patuloy po nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atole, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.